At kasabay ng paggalugad sa mga guho, lalo namang nalalantad ang tindi ng pinsala ng lindol sa ikalawang distrito ng Pampanga. Pinakamarami nang namatay roon, partikular sa isang supermarket sa bayan ng Pora kung saan hindi pa tapos ang rescue operation. Saksi live si Rafi Tima. Rafi? Pia, nagpapatuloy nga itong rescue operation dito sa gumuhong Chusco Supermarket dito nga sa Porac, Pampanga. Ito ay sa kabila ng impormasyon na ating nakuha mula mismo sa mga otoridad na all accounted for na itong mga empleyado ng naturang supermarket. Pero dahil hindi pa sigurado itong mga rescuers kung may mga naipit na mga customers sa loob nitong gumuhong gusali, ay nagpapatuloy nga itong kanilang rescue operation. Dahan-dahan at kalkulado ang pag-rescue sa babaeng yan na natrap sa gumuhong bahagi ng Chuson Supermarket sa Porac, Pampanga. Nang mailabas, isinakay siya sa stretcher. Okay na ma'am, huwag ka nang iyak. Wala kang kasama. Maging ang ilang tauhan ng MMDA, tumutulong na rin. Gumawa pa sila ng butas sa sahig para mapasok ang guho. Makakalakad ka ba? Sige, alalayan mo dyan, pre. Isang lalaki ang kailangang mailigtas. Sige ka na. Nakasuot siya ng uniforme ng Chuson Supermarket. Inilang sila sa 138 na na-rescue mula sa gumuhong supermarket. Lampa po sila sa may bandang opisina po nila, may mga nakadapa po, tapos may mga nakaupo sa gilid na, pero halos may mga mababa na po yung lugar talaga, naipit na sila. Pero ang ginawa ng mga tao natin, gumapang po naman sa para maaabot po sila. Sa huling tala, 5 ang kumpirmadong nasawi. Isinailalim na sa state of calamity ang 2nd District ng Pampanga. Ipinag-utos na ng DPWH ang masusing investigasyon, lalo pat ang mga katabi ng Chuson Supermarket na public market at sports center hindi nagtamo ng anumang pinsala. 4 years pa lang yung building at nakikita nyo naman po yung nangyari nung nag-earthquake. Kaya concerned talaga kami at makakapagbigay ako ng detalye pag meron na kaming assessment. Nag-inspeksyon na rin si Pangulong Duterte sa ilang bahagi ng Pampanga na napinsala ng lindol. Sinamahan ng mga tauhan ng Philippine Air Force sa loob ng Chuson Supermarket ang online newscast na Stand for Truth. Ito yung panahong meron pang nakuhang survivor sa loob. Sa eksklusibong mga kuha ng Stand for Truth, kita kung paanong nagbagsakan ang mga paninda sa madilim ng grocery store. Kwento pa ng reporter, maalinsangan ang pakiramdam sa bahaging ito pa lang na hindi pa ganong nabagsakan ng debris. Nakalabas na ang team ng kalaunay palayuin ng media at mga sibilyan para makalapit ang mga rescue equipment. Sa loob ng gumuhong grocery, nadaganan ng malaking tipak na konkreto ang kanang hita ng 25 taong gulang na si Lourdes Martin. 2 oras na nakaipit sa guho si Lourdes. Sa dami raw ng dugong nawala sa kanya, unti-unti raw siyang nawala ng pag-asa. Pero kwento niya, isang doktor ang pumasok sa maliit na butas hanggang marating siya. Dumating po yung mga rescue. Hindi po nila maalis yung paa ko kasi wala pong pagpapasukan na. Kaya po may tumulong po sa akin na doktor na babae. Linashlightan po niya kasi sumisigaw na po ako. Ubus na, natamaan po yung ulo ko. Paubos na po yung dugo ko. Yung malapong nabuhay ako. Sinalinan siya ng dugo habang naghahanap ng paraang mailigtas siya hanggang mabuo ang isang mahirap na desisyon. Kailangang putulin ang hita ni Lourdes na nakaipit sa konkreto. Umalis po yung doktor, bumalik. Gagawa tayo ng paraan para mabuhay ka, lumaban ka, sabi. Niyakap po ako ng doktor. Kahit hindi ko po siya kilala, niyakap po niya ako. Sinabi niya po na ito lang paraan para mabuhay ka. Tumigil pa raw ang kanyang pulso habang isinusugod sa ospital, kaya milagro para sa kanya na buhay siya. Pero nag-aalala si Lourdes dahil isa siya sa tumutulong sa kanyang pamilya. Nagpapaaral din siya ng kapatid. Ngayon po nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi kahit hindi po ako kompleto, buhay po ako. Pero ngayon po alam po, naputulan ako ng paa. Hindi ko alam kung paano ako makakatulong. Sa intensive care unit ng JBL Memorial Regional Hospital, binabante naman ni Roy Papasin ang kanyang 2 taong gulang na anak na si Romel. Agaw buhay ang bata matapos mabagsakan ng hollow blocks nang masira ang kanilang bahay sa lindol. Yung misis ko ay wala rin dito. Andun din sa isang ospital. Na hindi ko alam kung anong kalagayan nila ngayon doon. Awa po ng Panginoon. Makakaraos po isang pamilya po na yan.
Ang FBR Mega Dike sa Bacolor, hindi rin nakaligtas sa bagsik ng lindol. Nasa 300 hanggang 400 metrong haba ng uka ang kitang-kita sa gilid ng Mega Dike Access Road. Isinara sa trapiko ang 5 kilometrong bahagi ng Mega Dike. Bukod sa mga simbahan na napinsala ng lindol, ipinasara na muna sa publiko ang iba pang Heritage Church sa Pampanga. Kasama rin sa napinsala ng lindol ang ilang pangunahing tulay sa Pampanga. Nag-deploy na ng mga tauhan ng DPWH sa mga napinsalang tulay para mamonitor ang sitwasyon at maiwasan ang anumang aksidente. Pia, magandang balita kung ituring ng motoridad dito na at least ngayong gabi walang lumapit sa kanilang command center para magsabing nawawala yung kanilang kaanak at posibleng narito sa gumuhong gusali. Pero dahil nga meron detect pa raw na posibleng signs of life ang isa sa mga aparato ng mga rescuers, ay ayaw magpakakampante ng mga otoridad dito at nagpapatuloy nga kung yung kanilang pagukay dahil walang katiyakan kung may mga customer na naiwan dito sa gumuhong gusali. Live mula dito sa Porac, Pampanga, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.